Pag-usapan po natin ang trahedya na nangyari nung kamakailan lamang sa Citex, yung banda sa Tarlac, at saka yung trahedya na nangyari kanina sa Naiya. Akalain ba naman Naiya, paliparan? Doon ka na lang mag-aantay sa tinatawag na sunduan na area. Nagkakaroon pa ng trahedya. Napakalungkot. Ang araw na ito at saka yung araw na nagkaroon ng sa Citex, bandang Tarlac. So, ang atin ngayon siguro ay ipakita natin. May image file muna ako. Okay. Yan ang gawin natin. Titignan na accidental tragedy. Yan po, yung nangyari sa kaliwa, litrato po yan sa Citex. At saka yung sa kanan, ang litrato yan kanina sa Naiya 1, na sunduan. Akalain mo ba naman na magkaroon pa ng ganong trahedya? Hindi natin maintindihan kung bakit nagkaganon. So, susuriin po natin ang ayon sa general na kwento, ang nangyari naman sa Citex ay nakaparada na nakahimpil na po sa linya ng toll gate ang halos lahat ng mga sakyan na papuntang direksyon ng Pangasinan. So, dumarating ang Solid North na bus. Walang prino-prino. At sinuyod ang lahat. So, ang kawawa doon parang pinitpit na sardinas, lata na sardinas yung SUV. At saka yung, ibig sabihin pong SUV, napakanipis po ng lata niya. Lata pala ang sakyan na yun. Hindi siya matibay. Kasi kung matibay yung sasakyan na yun, hindi po mapitpit yun. So diyan na po pumapasok ngayon ang papel ng mga matibay na bakal ang gagamitin mo sa iyong sasakyan para po hindi mapitpit ang iyong sasakyan kasakasakaling mangyari yung ganito. So ngayon, 10 po ang namatay sa Citex. Ang hindi ko makalimutan na kwento, sa Citex na kwento ay meron po na nakita dun sa isang sasakyan na kung saan ang mag-asawa na bata pa ay patay. Pero natagpuan ng bandang huli sa pagpapasok, pag nung giniba na ng mga rescuer ang sasakyan na yun, nakita po may isang bata na nakalagay po sa car seat, buhay, 2 taon ng edad at saka may kunting sugat. So, nakakalus. Ang maganda sa batang ito, hindi niya alam ang nangyari sa kanyang mga magulang. So, minana na ng mga tito-tita ang papel na pagiging nanay at tatay sa batang ito. So, yan pong isa sa nakita natin nakalunos-lunos doon. Kung ang bata nakaligtas sa Citex, ay hindi naman nakaligtas ang bata dito sa Naiya. Kumbaga, dumating galing siguro sa ibang bansa, itong tatay at anak niya ay nakahimpil naman po sila sa Antayang area. Sa area ng Antayan po ito. Tapos, hindi po makapasok ang mga bus, mga sakyan ganito kasi may harang po. May harang. Akalain mo ba naman yung harang? Sinuyod ng Fort Everest na yan at nakapasok pang Fort Everest. At bigla daw, ang sabi daw nila, bigla na lang umarangkada. So naalala ko yung gagaya ng Montero dati na may biglang umarangkada, daming pinatay nun. So parang ganito ang sitwasyon na nangyari. Ang tawag po diyan is SUA. Anong SUA? Sudden Unintended Acceleration. So nakakalunos talagang ang kawawa naman yung tatay na nag-iiyak, naglulupasay. Sabi niya, anak ko yun, anak ko yun. So, yan po ang nangyari sa kanya. So, ngayon, tingnan natin, tinulungan na lang siya ng mga security guard sa pagsigaw na anak ko yun, anak ko yun. So, ito, ikuhan ko, yung video na yan, i-share ko po sa inyo yung video. Yan po yung video na tinulungan siya ng gwardiya. Anak ko
Oh, kasawa. Ayan ang tatay ng bata. Tinutulungan na lang siya ng gwardiya at saka mga pulis. 4 na taong gulang ang anak niya na namatay. Inararo ng SUV. Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Anak ko yan! So nakita ninyo, gaano kalunos-lunos. Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Anak ko yan! Nakaawa. Ngayon, i-share naman natin itong isa. Ito yung mga litrato, i-share ko. Ayaw kong gamitin ang mga image, mga video at mga litrato na nakakalunos-lunos tingnan. Kaya ito lang po muna i-share ko sa inyo. Yan po. So makita ninyo yung buong litrato dyan na kung ano matapos nangyari. Yan po yung Ford Everest na nangyari. So sabi ng trending Pinoy videos, Papa Aray, yun na lang daw nasambit ng bata no huling narinig niya na boses ng anak niya. Nakakaalunos naman. At yun, patay na kagad ang ngayon. Ang Ford Everest na sumagasa sa kanila sa mismong departure area ng NAIA Terminal 1. 2 ang kumpirmadong patay, kabilang na ang batang babae. At siyempre, ang bata ay 4 years old. Isang katawan pa na 28 years old ito itong namatay. Hindi ko nakuha yung pangalan ng mga namatay pa, kagad-agad. At ito naman po si Department of Secretary at Tourism Secretary, Department of Transportation Secretary, Ben Sison. At kalungkot naman nangyari doon sa kanyang termino bilang sekretary ng DOTR. At ito, tinitingnan niya yung inararo, sinagasaan na yung pool na para ang mga sakyan ay hindi makapasok sa loob. Ibig sabihin, ang lambot ng pagkagawa, substandard ang pagkagawa. Ang pinlano ay hindi man lamang hindi man lamang dinisenyo ng engineer. Dapat engineer pinagawa niyan, hindi yung basta-basta kay karpintero lang magawa o kartero. So yan po nangyari diyan. So ito po yung isa no. Yung tatay. Pinagtulungan na lang ng pulis at saka gwardiya. Nangyari dito. Ford Everest. Sa kasalang pasahero. Grabe. Yan. So yan ang isang litrato ng Ford Everest. Matapos siya mabunggo. Tataka naman ako, hindi niya nakaya nabasag yung dingding. Yan, nakakakawa naman, Papa Aray. Ayan ang tatay ng batang namatay. Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Nakakaawa. Kita mo pagmamahal ng ama sa anak. So, yan po. Ang ating i-discuss po sa ngayon ay kung paano ang gagawin para maiwasan ng kasunod na ganong mga trahedya sa NAIA at saka doon sa CITEX. So, ang nakikita ko po bilang isang inhinyero at isang sanay sa batas, ang nakikita ko po na dapat gawin, pag sa bus naman po ay
kailangan may wake up time kasi ang proximate cause o ang dahilan ng pagkatrahedya sa CITEX ay nakatulog pala ang driver. So, pangit naman sabihin na dapat magsyabo ang driver. Hindi. Ay, yan po ang dahilan na nakatulog ng driver. Full speed ang solid north. Full speed ang solid north na sasakyan. At inararo na lang ang lahat na nasa unahan na nakapila sa toll gate. So, ma-avoid ba yan? Una, ang may kinalaman dyan, ang may sasaguting una dyan, yung kumpanya, yung boss, yung manager ng Solid North. Bakit nangyayari yan? Kayo po ang may direkta na hawak at alam nyo ang mga ugali ng inyong driver. At sa mata po ng imputed liability doctrine, kayo po na may-ari ang sasagot ng lahat. Ang driver naman, ang kanyang sagutin ay pwede siya makulong sa tinatawag na reckless imprudence resulting in 10 homicides. Yan ang mangyayari. Bakit reckless imprudence? Kasi hindi naman niya sinadya yun. Klarong-klaro naman na wala namang driver na gustong pumatay. Kung meron man dyan, kapabayaan, ngayon kung mapatunayan na may kapabayaan yung may-ari ng bus at manager ng bus company, pwede rin ikulong ang may-ari ng bus company. Kagaya rin sa nangyari sa series tragedy noon sa Hamtik Antique na nahulog yung bus. Ang may-ari dapat doon ikukulong kung sino man manager doon. Kasi bakit? Nakita ko, in-examine ko ang pangyayari doon sa Hamtik Antique na bus naman nahulog ay kawalan ng preno, hindi nagpreno, hindi nag-brake. Kumbaga hindi nag-connect ang manibela sa gulong. Okay? So ngayon, itong sa Solid North naman, ay kung totoo ito sinabi ng driver na nakatulog siya, ay pwede pang sabihin natin na duda ako kung totoo yun. Ang tingin ko doon ay nawalang preno. So kung nawalang preno, ang may-ari ng Solid North at saka manager ng Solid North Bus Company ay sasagot. Sila po ay ikukulong at dahil po sa hindi nila sinigurado na bawat labas ng bus nila ay klaro ang preno. Klaro yung mga gulong. Paano magagawa yan? Simple lang po. Kung ako manager ng bus, ay dapat po kada buwan ay chichikin yung preno. Chichikin yung ang mga gamit, mga hydrovac. O ang preno naman lang kasi mabigat yan, air brake. Dapat chinicheck yan kung gumagana. Pag gumana siya, every month, ay wala ka ng kaba doon. Tapos yung mga gulong po, para kasi kung minsan, nagiging dahilan din ng pagkadisgrasya na ang gulong. Kung puputok ang gulong sa kalsada, ibig sabihin manipis na. At kung manipis na at kukulong, mababalintong-balintong yung bus. At kung ganoon mangyari, marami din mamamatay at marami pa ibang madadamay. At dahil sa ganoon po, pwede po, nirekomenda ko po sa mga pulis Tarlac na siya nag-imbestiga, mga traffic police ng Tarlac. Imbestigahan niyo po yung may-ari ng Solid North Company at saka manager kasi pag wala silang ginagawa na maintenance check every month ay pwede po silang ikulong, pwede silang kasuhan sa kaso na tinatawag na reckless imprudence resulting in 10 homicide. Dito naman sa NAIA, nangyari yon kahit na may harang pa, poste na harang, ay nabunot ng Ford Everest. Ibig po sabihin ay walang kalidad ang harang. Ibig sabihin, doblehin pa nila, double line ang harang dapat, hindi lang kaisa. Para kung matanggal yung isa, hindi na siya makakapenetrate pa sa pangalawa. Tingnan ninyo sa US Embassy sa Manila. Pag pumunta ka ng US Embassy Manila, siguro 5 layer na harang. Kasi uso noon mga terorista, nagmamaneho, may dalang bomba, papasukin sa embassy. So para hindi mangyari yan, ay mga ilang layer ang harang sa mga sakyan bago pumasok, ay tutumbahin muna niya yung unang layer, pangalawang layer, pangatlong layer, pang-apat, sa pang-5 layer hindi naaabot. Kung ganun po sana ang nagiging depensa dyan sa mga waiting area, dyan sa NAIA 1, at sa NAIA 2, NAIA 3, wala sana pong pangyayari na gano'n. O di kaya,
lalagyan ng malalim na gutter. Kung may gutter po yan, hindi makalusot ang sasakyan kung may gutter. Yan po ang isang problema dyan. So, ladies and gentlemen, I am calling the attention of Department of Transportation Secretary Vincison to consider my recommendations. At kailangan kasi every 5 years mo lang, o every 10 years mo lang makita yung driver. Dapat, yung driver natin ay every 6 months, dapat ay may seminar, reminder seminar. Kahit reminder lang. Tapos, kung ano mga safety seminar, importante, safety. Kung ako naman ang may-ari ng bus, ang gagawin ko sa mga bus, 1 kilometro pa bago mag-stop siya sa toll gate, i-require ko ang mga driver ko na apakan ng preno, mag-brake. Kung kumakagat ang preno, ay tuloy. At kung hindi kakagat ang preno, gigilid ka at merong dapat mandatory na po, Mr. Vincison, Transportation Secretary, na lahat ng kalsada bago po mag-toll gate ay dapat sa gilid yung ginagawa ng NLEX na meron silang mga buhangin nilalagay na igigilid ng sasakyan na walang preno doon sa buhangin para buhangin ang kanyang babanggain muna. At least kung buhangin na babanggain, hindi masasaktan ang mga nasa loob ng sasakyan at wala din siya masasaktan na ibang tao. So yan po ang aking recommendation na sana po ay pag-isipan ninyo. Hindi ko naman pwede ko sabihin na kamangmangan ito ni BBM, dapat pina-check niya lahat. Kasi kung inayos niya, pero umaasa rin siya sa kanyang Transportation Secretary. Nang ibig sabihin, nagkulang din po si Vincison sa ganong kwan. Dapat examine ninyo lahat ng possible safety problems sa ating airport, sa ating mga kalsada, sa ating mga tulay kasi kailan lamang ay bumagsak yung Kabagan Santa Maria Bridge. So lahat po yan na i-inspect natin. At magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po mag-shout out na lang. Shout out ako kay John Ray Agoy Ginoo. Sabi niya, Andrea Gueco o si Gueco, siguro taga-Pangasinan ito. So Heidi Uyaw, tapos si Toto, please maawa ka Toto. At tirahin mo na si Erwin Tolpo at Ben Sagur. Mamaya siguro, birahin ko na at Gwen Garcia, tinira ko na si Gwen, titirahin pa natin uli. Si Rocket, hello again Dr. Toto. Bakit naman nga nangyari dyan? So, yan po, binabanggit ko na po kung ano nangyari. Si Joanna Valdez, sa Korea, pag may aksidente agad tinitest ang driver if driving under the influence of drugs or liquor. Joanna Valdez, dapat mo, idagdag natin na batas yan. Hindi nagawa ni Rapi Tulfo na batas yan. Bagkus yung ginawa niyang batas, yung papahirap sa mga may-ari ng sasakyan. Halimbawa, mayroon kang Rusi na motor, pinakamurang motor. Nabili mo na, naibenta mo ng 15,000 sa gustong bumili. Tapos, ang gustong ginawa ni Rapi Tulfo na batas, irehistro ka agad pag nabili mo. Ngayon, kapag hindi mo narehistro, paparusahan ka ng 20,000 bilang multa. At ang nagbenta, parusahan din ng 20,000, so 40,000. Mas mahal pa ang parusa kaysa halaga ng sasakyan. Anong klaseng batas yan, Rapi Tulfo? Wala ka talaga kwenta. Tapos gagawa ka ng batas, Magna Carta for the si Perez, ang ginagawa mo, Magna Carta for the ship owners. Akalain mo naman, bakit mo nilagay sa batas na 80% ng sahod ng mga seaman ay pilit, persadong ipadala sa asawa lahat? Eh kung ang asawa, bungangera, tapos taksil, iniwan yung seaman, dala-dala pa yung pera. Dapat mag-iwan ka, hindi pwedeng 80%, mga 50% siguro pwede. Kasi ang seaman, pag nandun sila, gumagastos lang kung sa barko sila. Dapat iniwanan mo ng ano magklaseng batas. Wala ka bang naisip anong talino meron ka, Mr. Rapi Tulfo? Ganon din gagawin ni Erwin Tolpo? Ganon din gagawin ni Ben Tolpo? Mga wala po kayong pinag-aralan. I'm sorry to say that. That is the truth. Hindi po kayo graduate sa college. Ang kabisado lang manigaw na akala nyo, tama, sinisigaw nyo. Oh, si Joanna Valdez ulit, dapat po kasi walang nagpa-park sa harapan mismo sa loading and unloading area. Sa entrance sa exit gate, sa naiyak, kailangan actually,
okay lang yun kung ako tanungin mo, may nakaparada, okay lang yun sa akin. Ang problema lang, dapat isang layer na mga puste-puste para kung mabasag naman ang unang layer, hindi na maapektahan mga pasahero na nandun sa waiting area ng NAIA. Mas maganda pa nga NAIA 3 kasi mataas ang mataas yung gutter, hindi makapasok ang mga wayward na mga sasakyan. Si Rolly Azanion, ngayon lang ako napabilib sa iyo, attorney, walang bias. Ngayon lang ang content na about sa batas na lang at di sa tama ang iyong opinion. At tama daw opinion ko. Salamat po, Rolly. Russ Rusi, isang bus, 4 dapat ang driver. Paano puro iwas disgrasya? So Grace Laurio, dati binabanatan mo Duterte. Ngayon puro pro Duterte. Hindi po ako pro Duterte, ang ako po pro batas. Wala pa akong pinipili, basta lumabag sa batas ay titirahin ko. Ganun lang po kasimple. So Maria, good morning po sa Toto. Maria, sabi ni Rapi tulpo, tatakbo para makatulong sa mga ay anong tulong? Tulong diin ang binibigay niya. Black Spider 05, totoo kayang kasalanan ni PBBM ang aksidente? Opo, pwede maging sisi sa kanya kasi hindi niya pinapagalaw ang kanyang sekretary. Kasi hindi sana mangyari yan kung maayos ang papatakbo ng LTO. Ang trabaho ng LTO ay i-check yung mga bus. Kung kailangan, dapat every 6 months yung LTO nag-check sa kagalingan ng mga roadworthiness ng mga sasakyan. Kati mga barko, lahat po ng sakyan kailangan naka-check. At kailangan lahat ng mga kalsada bago sa himpilan makatigil sa kagaya ng toll gate, dapat mayroong nakalagay sa gilid ng mga buhangin para yung driver kapag mawala ng preno, alam niya ay doon na lang siya gigilid at titigil ngayon ng kusa ang bus. Ang isa pa, yung mga driver kasi karamihan na tataranta nagpapanik. So ang masasabi ko na lang sa lahat ng driver po ganito, bago kayo mag-drive ng inyong mga sakyan, una, magdasal kayo, huwag nyo kalimutan, kung ano man relihiyon mo, humingi ka ng tulong kay Allah o kay Diyos o sa anumang Diyos na bibigyan ka ng guide na hindi ka magkaroon ng disgrasya. Pangalawa, lagi mong isaisip, huwag ka magpanik kung may nakita ka na kunting kung ano mga narinig, habang nagmamaneho ko kasi yan po nasanay ako dyan. Kaya minsan po binangga ko, nagkaroon ako ng presence of mind. Kasi pag hindi ka napapanik, nagkaroon ko ng presence of mind. Minsan po, sinasabi ko na sa inyo, minsan nagbumibiyahe ako sa Antipolo, ay sa bangin sa baba, binangunan, nawalan ng preno ang jeep. Kasi jeep pa nung araw ang gamit ko, jeep, usong jeep. Nawalan ng preno, anong ginawa ko? Presence of mind lang ako. Binunggo ko sa gilid ng bundok ang aking sakyan. Ayun, tumigil na. Minsan nangyari yan sa kalsada sa Metro Manila. Ang ginawa ko nung nawalan ako ng preno, binunggo ko sa Center Island ang aking jeep. Kasi uso pa nung araw yung jeep eh. So ganun po ang aking advice sa mga kapwa ko driver. Hanggang dyan lang muna po tayo at maraming salamat po sa lahat. Ang aral na ito po ay i-share nyo para marami makapagdinig at para makarating din sa paringan. Sa paratingan, gusto ko malalaman, marinig ito ni Bongbong para mamanduan, magawa ng paraan kung anong mga strategiya para maiwasan na sa sunod ang ganong trahedya. Magandang hapon po sa lahat. Si John Suarez, maraming salamat po. Ramil Vergara, si Maria, si Black Spider, ganoon pala, yung katoto, ibig sabihin, basta may aksidente, kung sino presidente, siya po ang dapat sumagot. Nagkataon si BBM ang presidente, kasi lahat ng gabinete ay sa kanya nagre-report. Okay? Dapat i-check mo lahat yan. So, Black Spider, katoto, paano man pag may lumubog na barko, kung sino presidente, kasalanan ng presidente yan. Ganun po yun kasi hawak niya lahat. Ang lahat ng permit na nagbibigay mga sekretary. Mga sekretary lahat hawak sa presidente. Okay? Hanggang dyan na lamang po.